Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 129 na dating rebelde balik komunidad sa Cotabato. Barko ng China sa Baho de Masinloc itinaboy ng PCG. Bagyong Wilma humina bilang low pressure area. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, 129 na dating rebelde ang formal na ipresenta ng 72nd Infantry Battalion kay Mayor Jim Villasor sa Arakan, Cotabato nitong Desyembre 5 bilang bahagi ng patuloy na reintegrasyon sa komunidad. Sa kabuuang bilang, 70 ang bagong nagbalik loob, 26 mga nagtapos sa deradicalization program at 33 ang tumanggap ng Safe Conduct Pass o SCP. Ang SCP ay nagbibigay proteksyon sa mga dating rebelde habang sila'y dumaraan sa proseso ng reintegrasyon at nagpapahintulot na makabalik sa komunidad ng ligtas. Nagbigay din ng karagdagang tulong mula sa lokal na pamahalaan tulad ng food packs at isinagawa ang courtesy call upang ipaalam sa kanilang iba't ibang programang maaaring ma-avail. Nagpapatuloy ang panawagan ng pamahalaan para sa pagkakaisa at pagtitiwala at umaasa itong lalo pang lalawak ang bilang ng mga magbabalik loob sa mga susunod na buwan. Itinaboy ng Philippine Coast Guard o PCG ang barko ng China na namataan sa Baho de Masinloc na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Ayon sa PCG, idineploy nila ang BRP Cape San Agustin o MRRV 4408 upang palitan ang BRP Cabra sa pagpapatrolya sa lugar. Patuloy na minomonitor sa radar ang CCG-3305 at CCG-3502 na namataang naglilibot at nagsasagawa ng umano'y iligal na patrol sa paligid ng Baho de Masinloc. Sa kabila ng limitadong assets at 2 hanggang 3 metrong taas ng alon, matagumpay na naipasulong ng BRP Cape San Agustin ang distansya ng CCG-3303 hanggang humigit kumulang 135 nautical miles mula sa baybayin ng Zambales. Nanindigan ng PCG na patuloy nitong ipagtatanggol ang soberanya at karapatang pandagat ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Humina na bilang low pressure area ang bagyong Wilma habang tinatahak ang karagatang malapit sa Masbate. Inalis na rin ang lahat ng wind signals bagamat maaari pa rin itong magdala ng moderate to heavy rains sa Romblon at Oriental Mindoro. Babagtasin ng LPA ang Southern Luzon at Visayas ngayong araw at bukas at posibleng muling lumakas sa West Philippine Sea. Patuloy namang makakaapekto ang shear line sa silangang bahagi ng Luzon, gaya sa Quezon at Isabela na maaaring makaranas ng matinding pag-ulan hanggang sa Miyerkules. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renza Lenon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.